channel. Let's start the video. Tip number 1. Gumamit ng asin. Ang asin ay may tuturing na isa sa mga swerte sa maraming mga kultura sa buong mundo. Maraming gamit ang asin. Bukod sa pangrekado, nakatutulong rin ito upang kontrahen ang malas. Upang matanggal ang lahat ng uri ng malas, maaari kang kumuha ng kaunting asin at itapon ito sa iyong balikat. Pwedeng maalis rin ang malas sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagligo sa tubig na may asin. Ang kailangan mong gawin, magdagdag lamang ng 2 kutsyarang asin sa isang mainit na batya. Maaari kang lumublog dito o ito ang gamitin mong tubig pang paligo. Tip number 1. Gumamit ng asin. Tip number 2. Huwag itapon ang mga piraso ng sirang salamin. Kung sinira mo ang isang salamin, hindi mo dapat itapon ang mga piraso nito. Pinaniniwala ang malas itong gawin. Ang isang sirang salamin ay makakaapekto sa iyong kapalaran dahil ang ibig sabihin raw nito ay pagkakaroon ng 7 taong kamalasan. Pwede mong kunin ang lahat ng mga piraso ng salamin at gilingin ang mga ito sa pulbos bago ito itapon sa hangin. Yun po ang dapat yung gawin kapag nakasira kayo ng salamin o di kaya ay nakatagpo kayo ng sirang salamin. Huwag na huwag yung itatapon ito kagad sa basurahan. Maaaring nyo lang po lamang ito itapon kapag nagiling nyo na ang mga parte nito bago nyo itapon sa hangin. Huwag sa basurahan. Tip number 2. Huwag itapon ang mga piraso ng sirang salamin. Tip number 3. Magsunog ng insenso. Ang pagsunog ng insenso ay maituturing na isa sa mga mahuhusay na paraan upang maalis ang malas, negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Kung malas ka sa trabaho, magsunog ng insenso sa iyong tanggapan. Kung malas ka sa iyong buhay o sa pag-ibig, magsunog ng insenso sa iyong kwarto o kaya sa iyong bahay. Kung nagkaroon ng malas sa iyong buhay, magsunog ng insenso sa iyong silid. Magdala ng insenso sa bawat silid sa bahay, pinapayagan kasi ng aromatized na usok na punan ang lahat ng 4 na sulok ng iyong tahanan. Kaya isa itong mabilis at mabisa at murang paraan para mataboy ang malas mula sa iyong buhay. Tip number 4. Magdala ng mga anting-anting na proteksyon. Ang mga maliliit na proteksyon na anting-anting ay malaking tulong para sa pagpapalaya sa iyo mula sa malas na pwede mong maranasan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Maaari silang magsuot sa isang kadena o pulseras o dinadala mo lagi ito sa iyong bulsa o pitaka. Ang paa ng kuneho ay tila nagdadala ng swerte at proteksyon sa maraming mga kultura. Mungkahing ang paa ay kailangang hadhad upang makapagbigay ng swerte. Maaari rin kayong maglagay kung kayo ay Katoliko ng binendisyon ng rosaryo, scapula o stampita ng mga santo. Nang sa gayon ay maging proteksyon mo ito sa masasamang mga nakapaligid sa iyo. Tip number 4. Magdala ng mga anting-anting bilang proteksyon sa malas. Tandaan na wala namang mawawala sa iyo kapag ginawa mo ang mga ito. Lahat ng tip namin sa iyo ay napakamura at madaling gawin. Kaya kung kaya mo namang gawin ito at minamalas ka sa buhay mo, ano ba naman yung subukan mo ito? Tip number 4, magdala ng mga anting-anting. Before we continue, find what you are looking for, nasa Lazada yan. Get free shipping vouchers and 100 pesos off on your first order when you shop using the link in our video description box. And if you haven't done so already, please turn that thumbs up button blue and like this video. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. Let's continue with tip number 5. Gumamit ng mga kristal at bato. Ang iba't ibang mga kristal at bato ay maliwanag na may mga kathang alamat. Mula sa proteksyong meron nito hanggang sa pag-iwas nito sa mga negatibong enerhiya at pagtawag ng mga positibong enerhiya. Iminumungkahing itago ang mga kristal at bato sa iyong tahanan, kapaligiran sa trabaho o kasama mo lagi sa pamamagitan ng pagsuot nito sa isang kwintas o di kaya ay pagdala nito sa iyong pitaka. Ang ruby, quartz, peridot, obsidian, jasper, moonstone, black onyx, esmeralda, turquoise, blue topaz, sugilit, citrine, carnelian at bloodstone ay ilan sa mga bato na maaari mong gamitin upang mapigilan ang pagpasok sa iyong buhay at espasyo ng mga negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Isa itong magandang
anting-anting para hindi kayo malasin sa buhay. Maaari rin itong mabili sa mga mall bilang isang bracelet. Hindi naman po ito kamahalan at maganda rin itong palamuti para sa iyong katawan. Tip number 5, gumamit ng mga kristal at bato. Tip number 6, gumawa ng mabubuting gawa. Isa sa mga pinakapopular at pinakamahusay na paraan para mabago ang iyong kapalaran at makamit ang positibong karma ay sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ito ay isang paraan para makabawi sa anumang mali na nagawa mo noon sa buhay mo. Pwede mong ipakita ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon sa kawang gawa o pagtulong sa mga taong nangangailangan. Mahalagang gawin mo ang mga mabubuting gawa na ito dahil sa taos-pusong pagnanais na tulungan ang iba, bukal sa iyong kalooban na tumulong. Tip number 6, gumawa ng mabuting gawa. Tip number 7, linisin ang iyong mga chakra paggamit ang mga sariwang bulaklak. Pwedeng magamit ang mga sariwang bulaklak upang malinis ang iyong 7 chakra. Tinatanggal nito ang negatibong enerhiya at nagtatawag ito ng swerte papalapit sa iyong buhay. Kakailanganin mo ng hindi bababa sa 7 magkakaibang uri ng mga bulaklak ng magkakaibang mga kulay, ngunit huwag kang pipili ng kulay puti. Tanggalin ang mga dahon at ang tangkay nito. Ang kailangan mo lang ang bulaklak mismo. Ilagay ang mga bulaklak sa isang mangkok ng tubig at hayaang magbabad sa araw sa loob ng 1 oras dahil pinapayagan itong mapuno ng positibong enerhiya ng mga bulaklak ang tubig na pinaglagyan. Tip number 7, linisin ang iyong mga chakra gamit ang mga sariwang bulaklak. Siguraduhin lamang na hindi ito kulay puti. And tip number 8, magdasal ka. Ang pagdarasal sa Diyos o sino mang espiritual na pagkatao ang pinananaligan mo ay makatutulong sa iyong makuha ang iyong magandang kapalaran. Mahalaga na regular na manalangin at humingi ng kapatawaran para sa anumang kalokohan o sala na nagawa mo noong nakaraan. Posible kasing ang malas mo ay dulot ng bad karma para sa mga nagawa mo in the past. Maglaan ng oras sa panahon ng iyong pagdarasal para pagnilayan kung sino ka bilang isang tao at kung ano ang mga pagkilos ang maaari mong gawin sa paghahanap mo ng swerte. Maaari kang humingi ng tawad para sa mga hindi mo nagawang maganda and at the same time humingi ng tulong sa Diyos o kung kanino man ikaw naniniwala nang sa gayon ay magkaroon ka naman ng break o ng mga good vibes sa iyong kapalaran. Tip number 8, magdasal.